Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Sinisimulan po natin ngayon sa taong ito ang ating simbang gabi, Misa de Gallo. At salamat sa Diyos sa pagsisimulan natin ngayon ng ating simbang gabi, nariyan ka. Kasama ka sa unang gabi, sa unang misa. Kaya palakpakan naman ninyo ang bawat isang. At ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na kung nasimulan natin ngayon ang simbang gabi, sana makompleto natin, matapos natin, at matanggap natin ang biyaya mula sa Diyos. Pero hindi naman tayo magsisimba dahil lang sa biyaya, di ba? May biyaya o wala, magsisimba. Amen? Simbang gabi o hindi, magsisimba. Kasi yun naman ang pinakakailangan. Yun naman ang pinakadapat. Sapagkat sa pagsisimba, nakakatanggap tayo ng biyaya, ng kalakasan, biyaya at inspirasyon para magpatuloy sa kabila ng maraming hamon o mga pagsubok sa buhay. Sa ating ebanghelyo, unang simbang gabi, sinasabi ni Jesus, ang aking mga gawa ang siyang magpapatunay na ako'y sinugo ng Ama. Nagpatotoo sa akin si Juan Bautista. Pero sa katotohanan, hindi ko naman talaga kailangan ang patotoo ng tao. Pero dahil siya ay itinalaga para sa mahalagang misyon na iyon, buong katapatan at katotohanan ginampanan ni Juan ang kanyang misyon. Ipinahayag niya na darating na kasunod niya ang tagapagligtas. At salamat sa biyaya ng Diyos para kay Juan Bautista, naggampanan niya ang kanyang misyon ng buong katotohanan. At sinabi pa ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, kung meron mang nagpatotoo sa akin sa kung sino ako, iyon ay ang Ama. At nangyari ito sa dalawang pagkakataon, di ba? Una, sa pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan. Matapos ang binyag, mayroong tinig na nagmula sa langit na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. At sa pangalawang pagkakataon, muli ipinakilala ng Ama ang anak. At nangyari ito doon sa bundok Tabor, nung nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na puting-puti, nakasisilaw ang kanyang mukha at ang kanyang damit. At doon muli ipinakilala siya ng Ama. Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Kung ito ang patotoo ng Ama, di ba dapat lang pakinggan natin si Jesus? Di ba dapat lang sundin natin ang kanyang utos? Di ba dapat lang pahalagahan natin ang kanyang mga turo at aral? Sapagkat kung tunay nating papakinggan, pahahalagahan at bibigyan ng importansya si Jesus sa ating buhay, ang kapalit nito, nag-uumapaw na biyaya. Kay Jesus, malinaw na tayo'y nasa katotohanan. Hiwalay kay Jesus, medyo malabo na sabihin na tayo ay nasa katotohanan. Sapagkat si Jesus lamang ang katotohanan. Kay Jesus, makakasiguro tayo ng buhay.
Hiwalay kay Jesus, mahirap umasa na tayo'y mabubuhay. Sapagkat kung mananatili tayong hiwalay kay Jesus at mabubuhay tayo sa kasalanan, ang magiging kasunod noon, kapahamakan. At kung magpapatuloy tayo sa pagkakasala, ang kapahamakan ay maaaring magdulot sa atin ng kamatayan. Kaya ito, mga kapatid, ang magandang balita para sa ating lahat. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang tayo'y iligtas. Alam ng Diyos na mahina tayo. Alam ng Diyos na hindi natin kaya. Kaya ipinadala niya si Jesus na kanyang anak para sa mga pagkakataon na mahina tayo, may magpapalakas sa atin. Sa mga pagkakataon na sinasabi natin hindi natin kaya, sasabihin ni Jesus, kaya mo yan. Sa mga pagkakataon na sinasabi mo, ayoko na. Suko na ako. Ang sasabihin ni Jesus, nandito lang ako, sasamahan kita. Manalig ka lang sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita pababayaan. Amen? Ano pa ba namang patotoo ang kailangan para maniwala tayo na si Jesus nga ang ating Panginoon at tagapagligtas? Ano pa ba naman ang kailangang gawin ni Jesus? Ipinako na siya sa krus. Inialay na niya ang kanyang sariling buhay sa krus. Hindi pa ba naman sapat iyon para lubos tayong maniwala at tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Maniwala kayo sa akin, sabi ni Jesus. Ang aking mga gawa ang magpapatunay na ako'y sinugo ng Ama. Hindi na kailangan pang magsalita ni Jesus para ipakilala kung sino siya, ano ba ang kanyang credentials, ano ba ang kanyang qualifications para tanggapin natin siya sa ating buhay. Hindi niya kailangan gawin yon. Sapat na ang lahat ng kanyang ginawa para makilala natin siya kung sino talaga siya sa ating buhay. Ilang araw ang nakakaraan, dumalaw kami sa isa sa mga nakakasama natin sa paglilingkod dito sa ating parokya, sapagkat yung kanyang asawa nasa ospital at medyo naging critical. At sa pagdalaw namin sa kanya, ikinuwento niya yung kanilang naging karanasan habang sila ay nasa ospital. Sabi nitong babae, Father, alam mo, nag-flatline na siya kagabi 2 beses. Ni-revive na buhay. Ngayong umaga, halos nagdelikado na naman siya. Kaya nagpatawag na ako ng pari. Nagkataon nung Sabado na yon, talaga naman po ang schedule sunod-sunod. Hindi ko magawang pumunta kahit emergency. Sabi ko dun sa secretary, makiusap ka sa ibang pari. Sabihin mo pumunta na ngayon. Masyado lang sunod-sunod ang schedule, kaya hindi makapunta ang Father Vic. Salamat sa Diyos, may natawag na pari. Pinuntahan sa ospital. Yung critical na condition, lumakas.
naging maayos ang sitwasyon at naging masaya na yung kanyang asawa. Naghihintay na lang sila ng clearance para sila ay mapalabas ng ospital at magpalakas sa bahay. Pero dumaan pa ang ilang araw. Sabi ko doon sa sekretary kahapon, pwede bang pakikumusta mo? Ano na ba ang sitwasyon? Ang sagot, namamanas daw, Father. Akala ko ba okay na? Bakit biglang namamanas naman ngayon? Nag-message ako sa ilang kasama, baka pwede niyong puntahan, samahan, dalawin. Kaninang hapon, pagkagaling sa mga schedule, sabi ko dun sa mga kasama ko, pwede bang dumaan tayo sa ospital? Kasi pakiramdam ko, kailangan makadalaw dahil nga doon sa sitwasyon. At habang kausap namin yung asawa, yung babae, alam mo, Father, kagabi natulog siya. Hanggang ngayon, tulog pa rin siya. Iyon ay around 3 p.m. So, ibig sabihin, magdamag, buong umaga, hanggang alas 3 ng hapon, tulog. Ano ang sitwasyon? Hindi ko po alam, Father. Baka nag-aantay na lang siya. Isinurrender ko na po siya, Father. Bahala na si Lord. Noon, ipinapakiusap ko sa mga kasama sa simbahan, past recovery. Pero ngayon, Father, hindi na. Kung ano yung gusto ni Lord, tatanggapin ko na. Natapos yung kumustahan, natapos yung pagdalaw, umalis na kami. Habang biyahe mula Rodriguez Hospital hanggang dito, ang lapit lang niyan, may tumatawag yung asawa. Hindi naman mag-connect. Tumatawag na naman. Hindi pa rin ma-receive yung call. Malapit na kami dito sa simbahan, merong message. Wala na ang asawa ko. Pag-alis nyo, namatay na siya. Sabi ko, ha? Ang bilis naman. Sabi ko lang kanina habang magkakausap kami, Lord, sa sarili ko, ikaw na po ang bahala. Tapos eto na siya ngayon. Wala na. Nakakalungkot, pero kung babalikan yung kwento kung papaano dumating sa kamatayan ang kwento ng kanyang buhay, talagang sasabihin ko sa sarili ko, Lord, salamat nariyan ka. Lord, totoo ka. Talagang ikaw ay Diyos na nandirito kasama namin. Sapagkat sa kwento nitong kasamang ito, sinasabi niya, nung nagdidelirio yung kanyang asawa last Saturday, last Friday, sinasabi niya, nakikita na niya si Lord. At ang pinakamagandang sinabi nitong asawa na ito bago siya talaga lumala, ngayon, naniniwala na ako na may Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinagkaloob sa Kanya ang biyaya na bago siya humarap sa kamatayan, kilalanin niya si Jesus na Kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kagabi, bago raw siya tuluyang matulog, ang paulit-ulit na sinasabi, binibigkas, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ.
at natulog na siya at hindi na siya nagising. Ang mga gawa na nasaksihan ninyo ang magpapatunay na ako ang sinugo ng Ama. Ang magpapatunay na ako ang inyong Diyos at walang iba. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin mga kapatid ang biyaya ng tunay na pananalig kay Jesus, ang pagtanggap sa Kanya sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen.